Good afternoon, everyone. I'm Richelle Sarabia from Bago City, Negros Occidental. Meron po akong 2 anak at graduate po ako ng education at 14 years na po dito sa Qatar and 19 years na po nag-a-abroad. I'm 47 years old. Maraming salamat po Ninang Richelle sa pagpapaunlak sa amin sa mga oras na to. So, naintindihan ko po no, na meron kang mga involvement sa mga community organizations. Pwede po bang ma-share mo sa amin yung experience mo pagpasok natin dito sa Empowered Women Program? Actually, bago po ako nag-join sa Empowered Women, nagtatanong po ako sa sarili ko kung ano ba talaga to. Dahil sa totoo lang, wala po akong idea about it. And then, ina-expect ko noon na mayroong mababago para sa sarili ko at may matutunan. So, yun nga, nag-join ako and thankful sa mga nag-organize nito. At marami po akong natutunan at pwedeng ma-share sa ating mga kababaihan. Meron po ba tayong pwedeng ma-share sa ating mga kapwa kababaihan para ma-motivate tayo or para ma-encourage lalo na tayo ay mga OFW? Yes po, marami po. Like yung sabi ko na marami akong natutunan sa session. Kung paano natin i-handle yung ating sarili kahit na marami tayong napagdadaan ng problema sa buhay. Dapat tuloy lang ang laban. Huwag tayong susuko, pwede tayong magpahinga, pero never tayong susuko dahil alam ko lahat tayo meron tayong responsibilidad sa buhay, lalo na sa ating pamilya at sa ating mga anak. So, kailangan po tatagan yung ating loob. Unang-una, magtiwala po sa taas. At syempre, kailangan din natin yung ating kapwa OFW para mapagtagumpayan kung ano man ang ating mga naging karanasan na mapait sa bilang isang OFW. For me, ang OFW, akala nila napakadali. Masarap pakinggan yung salitang abroad, pero mostly hindi nila naiintindihan o nalalaman hanggat hindi nila naranasan yung maging isang OFW. Kung anong hirap, sakit, lungkot, at pagtitiis ang nararanasan ng isang OFW kagaya ko. Pero hindi ibig sabihin nun na susuko tayo. Dahil alam natin sa sarili natin bago tayo nag-abroad, alam natin lahat ng consequences na mangyayari. Kagaya ng mga problema sa amo, mga sakit na mahuhumsik ka, yung alam mo yung time na kailangan ka ng mga anak mo, na nawala ka sa tabi nila. So lahat yun napakahirap, pero kagaya kong OFW, nandito pa rin ako lumalaban dahil humuhugot ako ng lakas sa aking mga anak. Lalo na nung time na nawalan ako, sobrang sakit. Pero naisip ko, meron pa rin akong isang anak na naiwan na kailangan kong lumaban. Hindi kasi natatapos yung buhay natin sa isang tao lang. So, nakatulong talaga yung Empowered Women sa akin para lalo akong lumakas. Para
tagumpayan ko, lampasan ko yung sakit. Although na hindi siya mawawala ng ganun-ganun lang. Siyempre, as a mother, at matagal na naiwan yung mga anak para magtrabaho sa ibang bansa, hindi po madali. So, ang gusto ko lang pong sabihin sa kagaya ko mga OFW at isang nanay, huwag po tayong sumuko. Mayroon ding darating na araw na maging successful po tayo sa buhay at syempre maabot natin yung mga pangarap na dapat nating ibigay sa ating mga anak at sa ating pamilya. Po. Maraming salamat po, Ninang Richelle. Maraming salamat din po sa programa ng Empowered Women. So ipagpatuloy lang po natin itong programa para lalo nating ma-encourage yung ibang mga kababaihan. So, Ninang Richelle, ano po bang mensahe natin sa ating mga kapamilya at mga friendships? Sa family ko po, wala akong masabi dahil full support po sila sa akin, lalo na po sa pag-aalaga ng aking mga anak. Mahal ko kayo. At sa aking mga kapwa OFW, laban lang, walang susuko para sa pamilya. Maraming salamat po, Ninang Richelle, at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po.